Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 11:09. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marinaaga sa Indo Kabus, aldaw po tabi kitang unyan. Kanda, aldaw kita mga tugang unyan. Kanda, Martes, petsa 7 na po. Kanda, bulan, kanda, July 2026. Mga tugang. Nakaantabay kamo sa papitik-pitik lang. Daigdi po sa BBS FM Naga. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Mga tugang duman sa mga kababayan ta. Marhay na aga po sa mga paraantabay ta. Digdi po sa laog kanda. Programang Papitik-Pitik, Pilipinas Good Morning, Bicolandia, Asin man, ana probinsya kan Camarines Sur na pinaka-paborito ko sa Bicol Region, pinaka-magayon. Marhay na aga po mga tugang. Sa mga parantabay ta, pwede ka mo magpaabot ka na sa indong greetings. Pero bago kang gabos, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa tuyang mga trabaho ngunyan aldaw, kaya uyapuan sa tuyang daily bread. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Paano mga tugang para dagos kita digdi po sa laog na programang papitik-pitik lang. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon asin man sa tuya pong daily bread. Mga tugang, anda dusing probinsya sa intirong Pilipinas, mga tugang, pinakamagayon na probinsya sa intirong Pilipinas. Iniyo po base ini sa partibismo kada survey na pinagpaluwas sa mga tugang. And basado yan sa Philippine history. And sinasabing tulong o 12 na mga probinsya na pinakamagayon sa Pilipinas. Mga tugang nanginginot dyan na parte kanda probinsya ka na Palawan, partner. Nanginginot na probinsya ka na Palawan. Ikadua, ang Palawan, pero kung hilingon mo, maski magayon na Palawan, pero nakakatakot ta. Duman, sigian purutukan sa pagultanan ken mga muro. Partner? Duman pati, angira dumanda. Bako lang basta-basta, pinupurugutan payo. Pero saro sinda nanginginot sa pinakamagayon. Ang inuurulayan kaya digdi, bako manampasi ordin, itong lugar. Pinakamagayon. Nanginginot po dyan ang Palawan. At ikasunod, ikadua, sa pinakamagayon na lugar sa intirong Pilipinas, iyo po ang Batanes. Pero kung hilingon mo ang Batanes, mga tugang perming inaagihan nin bagyo. Diyan nabibilog ang mga bagyo. Mala nga nita, ining papaabuto na bagyong si Inday, target na naman ang Batanes. Pero sa istorya kan pinakamagayon na lugar sa intirong Pilipinas, ikadua ang Batanes, Palawan, Batanes, nakasunod na po dyan ang Ifugao. Ifugao, partner. Ang Ifugao, duman yan sa partikan Bagyo, mga tugang. Ang Ifugao, itong kabalisinda sa ikatulo sa pinakamagayon na lugar sa intirong Pilipinas. Ninuli po katong pinag-aapod na Rice Terraces, partner. Rice Terraces na nakapagayon sa inda. Sunod dyan, iyo mismo ang Isla kan Tawi-Tawi, pang-apat yan. Isla kan Tawi-Tawi ta. Ang isla yaon po sa tao kan na dagat. Pagkatapos, ang panglima ang Bohol. Ang Bohol itong bantog dyan, itong Chocolate Hills, mga tukang. So panglima yan. Sunod na dyan, ang Sulu. Ang dagat kan Sulu. Naggayon-gayon na. Blue.
na dagat mga tugang. And pang-anom yan, pang-pito iyo kamigin. Ano? Ang kamigin sa tao ka na dagat mga tugang, yaon itong saro na krus sa isla, krus sa isla mga tugang. Saro yan sa pinakamagayon. And sunod, kalinga, magayon sa indang mga kabukidan, pagkatapos sa indang mga kauumahan, kalinga apayaw mga tugang. So ang kalinga, di ko aram kung sa inyan. So sunod na dyan, iyo po Cagayan, Cagayan de Oro, pangsiyam sa pinakamagayon. Sunod dyan, iniyo pong Surigao del Sur. Ang Surigao del Sur mga tugang, itong sa indang pools, naan pools ninda, halabaon bako lang saro, halaba mga tugang, garo itong dam style kana pools ninda, dyan yan sa parte mo kana Surigao del Sur. Pagkatapos sunod dyan, ning Cebu, so dinadayo sa Cebu man ang Mactan, pagkatapos sa indang kadagatan kung sain duman dadayo kan mga divers, lalong-lalo na yaon dumanan kadakul-dakul na mga butanding, ato mga whale shark mga tugang, mga mabubuot na darakulao na mga pating, na pwedeng lunadan kan mga divers, pero tapating yan hindi lang, tapating yan, pero ang sabi ninda mabuot dayan, so saro yan sa pang-11 Cebu. Pang 12 iyo po ang Aklan, Aklan white beach mga tugang, white beach ini Aklan iyo po saro sa pang-12 sa pinakamagayon na lugar. So iyan na magagayon ng mga lugar digdi po sa laog kan na Pilipinas mga tugang, maski saro digdi mayo pa akong inabot, maski saro digdi sa magagayon na lugar, mayo pa akong inabot dyan na mga tugang. So kung gusto nindo, kung may awad-awad ka mong sintabo, o di purbara nindo, basta sa istorya kan na Pilipinas kaya mga tugang, iyan pinag-sasabing pinakamagagayo na mga lugar digdi po sa Pilipinas. 12 yan, 12 na nagagayo ng mga lugar digdi po sa Pilipinas na iyo dapat pong pasyaran na mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang, sa iba pang mga impormasyon, nasa tuya pong tatawanin doon, digdi po sa laugan na programa. Duman sa mga kababayan ta, mga tugang, tawalan ko lang kamunin background, so impeachment tapos na. Sa irarum kan konstitusyon kan Pilipinas, mayo po nin opisyal na trial sa paagi po ka na impeachment, pwedeng mahatulan nagkasala kundi ay makakakuha po nin 2/3 kan kabus na mga miyembros kan na Senado. 16 po yan. Idiniklara na po yan na 16, bakong 13. So digdi dahil nagbabaguan bilang na inik. Maski nga ni may mga senador na namayo na po sa sesyon dahil na nakaka-attender. So dahil nagpartisipar, nag-abstain, o may bakanting tukawan, ninuli po kan na an iba nagadan na, an iba mga tugang nagbutas na, o an iba rason tanganing digdi gadon na kan konstitusyon an 2/3 kan mga miyembros kan Senado, asin bako lang ang mga present pwedeng magboto. Kaya kung digdi dahil makukuha po ang 16 na boto para po sa conviction, dahil mahatulan na nagkasala ang official sa impeachment. Sabi ni Escudero, dakula po ining pwede man na sabi po ni Escudero, pwede man na magrani sa Korte Suprema.
Si Urulay-ulay minina Pastor Kasudma Nabus Ayi sa ni Escudero, pwede man na magrani sa Korte Suprema ang isay man na senador na nagtutubod na may nangyaring pagbalga sa konstitusyon o sa itinalaan na proseso kan kakayguanin bista sa kaso. Sa uri, anatol sa impeachment nakasalalay as in sa kinakaipuan na buto kan Senado sin maigpit na pagsunod sa mga probisyones kan konstitusyon. Kung igwa, senador na madulok sa Korte Suprema, masabi na ngaya, ano po ngaya, pwede na na tracing, tracing ngaya, na buto, pwede na ngayang ma-impeach ang sarong tao, ang sarong opisyal kan gobyerno, kung magtugot ang korte, magsabing, depending yan sa bilang, alimbawa ngaya, sa presenting sitwasyon, ngaya pira na lang ngaya kamo, nakakulong po ngaya si Dua, mayo si Saro, so igwa na lang kami nin 21, 21, bako na po ngaya kami nga 24, tracing niya pwede na, so depende yan sa Korte Suprema. Iyan kung igwanin madulok, mareklamo, mahagad nin opinyon kana korte mga tugang, so nakadepende pa iyan kung mayong madulok sa Korte Suprema, so an sasarigan duman iyon na po itong pahayag ni Senador Chis Escudero na dapat 16 ang boto. Iyan kung mayo nin mamusyon, mayo po nin marani sa Korte Suprema tanganing hagadon kung pira talaga ang dapat na boto na dapat makuha para po ma-impeach ang sarong opisyal mga tugang. Iyan. Kaya tandaan yan na duman sa mga kababayan ta, hanggang ngunyan, mayo pa man po mga tugang na nagrarani sa Korte Suprema. Mayo pa. Pero kung siguro hilingon ta, baka sa katawan kan impeachment may magdulok, dahita po aram yan. Duman sa mga kababayan ta. Pero mga tugang, nakalis na aldaw yung birthday ka na saro pong alkalde, si Mayor Halili. Si Mayor Halili. Ining si Mayor Halili na mga tugang, iniyo po pinagabadil gadan na si Mayor Antonio Tony Halili sa kasagsagi po kan flag raising ceremony duman sa Tanawan City Hall sa Batangas. Si Mayor Halili mga tugang, iyan nasa talaan kan pinagaapod na narkulis. Narkulis sa listahan kan na mga sinasabing sa listahan kan na mga autoridad, sa listahan kadto ni President Rodrigo Duterte, mga tugang na involved sa illegal na droga. High value target siya po alkalde, kaya high value target. Kabali siya sa mga narcolis, listahan kan mga involved sa droga na opisyal kan gobyerno sa panahon kadto ni Rodrigo Duterte. Naging kontrobersyal po ini nasambit ng alkalde kan iparada kani mismo sa sentro kan Tanawan City Hall, mga tugang, itong mga drug suspect sa Tanawan, pinarada, sino mga nagkadarakop, mga tugang, ginugud-gud ipinaparada, sa sentro na ining mga pusher da inindo pag-arugan, sinda, sinagdarakop kadto kan mga pusher and ipinahiling sa publiko. Na taon 1992 kan inot na magtukaw ining si Halili bilang mayor asin dito sa Banwaan kan Tanawan sa Batangas. Liwat siyang napili na alkalde kan na Tanawan kan 2013 na mga tugang. Sagod ng 2016 abisto si Mayor Halili ninuli kan na pagpaparada sa publiko sa mga drug suspect kan sa indang syudad. Binansagan siyang bilang walk on shame. Walk of shame. Nag-ani na estilo ni Halili nin pang babatikos gikan po sa nagkaperang mga human rights group.
bistado si Alili bilang taga-suporta kan war on drug kan administrasyon kadto ni Digong kan 2018. Kan iniyo po ana makabali si Alili sa illegal drugs matapos mapabalian sa iyang pangaran sa pinag-aapod na narcolis ni President Rodrigo Duterte. Asin iyan sinayumahan na kana alkalde. Dahil nga ako imbulto dyan sa rungani nga ako sa kontra sa illegal na droga. Pinaparada kong ani nga dyan, sabi niya Kidigong, pinaparada kong ani nga dyan sa sentro, sa City Hall, ang mga nagkakadarako pa sa illegal drugs. Kan July 2, 2018, binadil ini. Asin digdi po, sagkun nyo niyan day pa maaraman and badil sa 72 anyos na si Alili mantang ginigibo po ang flag raising ceremony sa munisipyo. Naisugod siya sa ospital, alagad binawian nin buhay. Matapos na magsapo nin tama nin bala nin badil sa iyang puso. Tulos na naglansar po kan Special Investigation Task Force and Philippine National Police tangaling imbestigaran po ang assassination o paggadan ni Mayor Alili. Ainot na investigasyon na pagaraman kan pulisya ang duwang person of interest na subuot may relasyon sa paggadan kay Alili. Saro pang suspect ang napagaraman, gabos mga suspect, gabos may relasyon sa illegal drug trade mga tugang. Tagod nang sa presente, dahil pa maaraman kung sisay talaga ang nasa likod sa paggadan sa nasambit ng alkalde. Sagkod nyo niyan, ang pamilya naghahagad po ni na hustisya mga tukang. Ang dati na naglalaban sa parte kan na droga saro sa mga biktima asin nakalista sa narcoles sa panahon kadto ni Digong. Siya po ang nakabali sa listan kan mga pangaran kan mga politiko na subuot imbulto sa droga panahon ni Digong. And sa panahon kadto ni Digong, siya nagadanman na mga tugang. Sagkod nyo niyan, nagkukuraw ni justisya ang pamilya asin dai pa maaraman kung sisay talaga ang guminadan sa nasambit ng alkalde ka na tanawan doon po sa Batangas City. Yan na mga tugang misteryo pa sa kudno niyan. Pero kabali si pangaran niya sa narcoles sa panahon kadto Digong, mantang siya saro sa nagkakampanya nga ni illegal na droga, kontra sa illegal na droga. Mga tugang aduman sa mga kababayan ta, kumusta ka mo luto-luto na kanda sa indong pangudtuan. Aduman sa mga kababayan ta oras de peligro na naman. Paaram na kami masunod na po ang CMD. Paaram na kami mga tugang, inabot na naman kita nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Pastor Serge Marmol, kaibanan taman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin ba si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, mabaluskan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.